So dapat tama tayo lagi sa oras. So ang mensahe natin ngayon ay matagpuan natin sa Roma chapter 4, verse 13. Roma chapter 4, verse 13. Ang sabi po sa 13, ipinangako ng Diyos kay Abraham na ang kanyang lahi ang mamanahin nila ang buong mundo. Ito'y pangako ng Diyos na tapat. Mamanahin ang buong mundo. Yun ang pangako ng Diyos sa lahi ni Abraham. Hindi dahil sa pagsunod niya sa kautusan, kundi dahil sa itinuring na matuwid sa pamagitan ng kanyang panampalataya sa Diyos. So ang pangako po hindi po nababatay sa pagsunod sa utos, kundi ayon po sa panampalataya ni Abraham sa Diyos. Pagpalain po ng Diyos ang kanyang salita. I-bless, maging kalakas at kagalingan ng ating kaluluwa. Salamat po, Panginoon, sa mga salita mo na dadalhin natin sa hapong ito. Magdala ito ng healing, deliverance, miracle sa aming buhay. Magdala ng kasaganaan. In the mighty name of Jesus' name. Amen. Amen. So, yung pangako na yun ay may bisa po yun. Dahil ang Diyos po ang nangako, tapat po siya sa kanyang pangako. Amen po ba? Ipinangako ng Diyos kay Abraham na ang kanyang lahi ang magmamana ng buong mundo. Hindi dahil sa pagsunod niya sa kautusan, kundi dahil sa itinuring na matuwid ng Diyos dahil sa kanyang panampalataya sa Panginoon Diyos. Iba po yung direksyon ng kautusan, iba rin po ang direksyon ng panampalataya. Ang panampalataya po yung nababatay po sa pangako ng Diyos. Sabi nga sa Roma chapter 3 verse 20, walang taong pinawalan sala dahil sa pagsunod sa kautusan. Dahil ang sinasabi ng kautusan, lahat ng tao ay nagkasala sa Diyos. Yan ang sinasabi ng kautusan. At sa Roma chapter 7 verse 7, hindi masama ang kautusan, ito'y mabuti. Kung hindi dahil sa kautusan, hindi natin nalaman ang kasalanan. Hindi natin nalaman kung paano maglasa sa ibang bagay o sa ibang pag-iimbot. Dahil sinasabi ng kasulatan, huwag kang mag-imbot o mag-interest ng bagay na hindi sa iyo kasi kasalanan sa Diyos. Kaya ang kautusan hindi masama. Mabuti ang kautusan kung sinusunod. Mabuti ang kautusan kung sinusunod. Sa Santiago chapter 2 verse 10, kung ang kautusan ay nilabag mo yung isa, sinunod mo yung ibang utos, nilabag mo lahat yon. Ganon ka-stricto ang kautusan ng Diyos. Nilabag mo yung isa, sinunod mo yung iba, nilabag mo lahat. Kasi binigay ang kautusan para sundin, di para suwain. Yan ang direksyon ng kautusan. Ipinapaalam sa tao na ang tao ay magkasala sa Diyos. Kung wala kautusan, hindi natin alam kung ano ang kasalanan. Kung wala kautusan, hindi natin alam ang salitang pag-iimbot o pagnanasa sa ibang bagay na pag-aari ng iba. Yun po yung direksyon ng kautusan. Amen po ba? Habang dumarami ang tao, dumarami din ang sumusuway sa kautusan, lumalabag. Kaya, ang sabi ng Biblia, napupuot ang Diyos sa taong lumalabag sa utos ng Diyos. Kaya nga, tinubos tayo ni Kristo sa sumpa ng kautusan. Galatia chapter 3, verse 13 hanggang 14. Upang ang mga pagpapalaan ay pinangako ng Diyos kay Abraham, kamta ng mga hintil sa pamagitan ni Kristo Jesus. At ang Holy Spirit ay pinangako makamit sa pamagitan din ng pananalig. Sa pamagitan ng pananalig, makamit ang pagpapala na yun.
Sa pamagitan din ng pananalig, makamit ang Holy Spirit. Yan ay pangako ng Diyos. Kaya iba po yung direksyon ng panalig. Ang panalig po ay nababatay sa pangako ng Diyos. Amen po ba? Dapat naintindihan po natin ang direksyon ng kautusan, direksyon ng panampalataya. Ang panampalataya po yung po doon po nababatay ang pangako ng Diyos. Ang kautusan nagsasabi, tayo'y makasalanan. Ipinapaalam sa atin na masama ang mag-imbot. Yan ang sinasabi ng kasulatan. Sabi ni Paul, hindi namin walang bisa ang kautusan, bagkus pinagtitibay pa nga namin. So itinuring si Abraham na matuwid dahil sa kanyang panampalataya sa Diyos. At yung pangako na yun ay may bisa sa harapan ng Diyos. Sa 17, chapter 4, verse 17. Ginawa kitang ama ng maraming bansa. At yung pangakong iyon ay may bisa sa harapan ng Diyos. Maging sa panahon natin ngayon. May bisa. Yung pangako na yun ng Diyos kay Abraham. Nasusulat po yun sa chapter 4, verse 17 ng Roma. Ginawa kitang ama ng maraming bansa. Yun ang ibig sabihin ng lahi niya magmana ng buong mundo. Dapat i-declare natin ang salita ng Diyos. Ipinapahayag natin. Kiniklaim dapat natin ang mga pangako ng Diyos. Ni-receive ang mga pangako ng Diyos na walang pag-alinlangan. Amen po ba? Dahil naniwala tayo na ang salita ng Diyos ay totoo at tapat. Walang pagkukulang ang salita ng Diyos. Kaya nga ang pangako ng Diyos, tinutupad niya ito doon lamang sa may pananalig sa Kanya. Doon lamang sa may pananalig sa Kanya, tinutupad ng Diyos ang Kanyang pangako. Amen po ba? Kaya dapat wala tayong pag-alinlangan. Na ideklara ang mga pangako ng Diyos. Maging sa atin. Kasi ang sabi ng Diyos, nasusulat, ginawa kitang ama ng maraming bansa. Kasama diyan ang bansang Pilipinas. Na lahat ng sumampalataya sa Diyos ay anak ni Abraham, o lahi ni Abraham. Ba't ba nangako ang Diyos kay Abraham? Kasi si Abraham ay tapat. Matibay ang pananalig sa Diyos. Dapat kung paano ang pananalig ni Abraham sa Diyos, ganun din tayo. Kung paano sila naging tapat sa Diyos, ganun din tayo katapat sa Panginoon. Kung paano sinunod ang utos ng Diyos na paghandog kay Isaac, dapat ganun din tayo. Ang paghandog po kasi, pag-aalay, may sakripisyo. May sacrifice. Yung pag-aalay at paghandog. Kaya nga, pag Sunday, mayroon tayong pag-aalay at paghandog sa Diyos. Dapat, tinatanim na po natin sa ating isip at puso yan. Kasi may mga tao na nakikinig, ngunit baliwala. Parang wala na papakinggan. Kasi dalawang tao ang tao sa mundo. Naniwala sa Diyos, ngunit hindi sumusunod. At yung naniwala sa Diyos na sumusunod. Dalawa po yun. Saan ka kaya doon? Naniwala ka sa Diyos, ayaw mong sumunod? O naniwala ka sa Diyos na ikaw sumusunod sa Panginoon? Dalawa po yan. Doon tayo sa naniwala sa Diyos, ngunit sumusunod sa Kanyang salita. Amin po ba? Pangkaunti lang nag-iimin. Saan ka? Doon sa naniwala ka sa Diyos, ayaw mong sumunod? O sa naniwala ka sa Diyos, sumusunod ka? Pag tinanong mo ang tao, kilala mo ba ang Diyos? Yes, kilala ko ang Diyos. Naniwala ako sa Diyos.
Hindi ako nakakalimot sa Diyos. Pero hindi sumusunod sa Diyos. Hindi sinusunod ang utos ng Diyos. Kaya doon napupuot ang Diyos sa mga taong lumalabag sa kanyang utos. Doon tayo sa naniwala na sumusunod. Amin pa ba? Hindi natin pwedeng dayain ng Panginoon. Kaya dapat panghawakan natin yung mga pangako ng Diyos. Huwag tayo mag-alinlangan sa mga pangako ng Diyos. Dapat sabay-sabay tayo na iisa dapat yung ating damdamin at isipan. Acts chapter 4 verse 32. Paisang buhos lang ng Panginoon yung kanyang pagpapala. Kasi kung magkakaroon tayo ng pagkabahagi, hindi mabubuo ng Diyos ang kanyang pagpapala sa atin. Dapat isa ang ating damdamit isipan. One body, one spirit tayo dapat. Isang katawan, isang espiritu tayo dapat. Amen po ba? Sa Deuteronomy 8, 17, 18, Deuteronomy chapter 8, verse 17, verse 18, sabi dito sa pangako ng Diyos, huwag ninyong isipin na ang kayamanan ninyo'y bunga ng inyong sariling lakas at kakayanan. Tatlo ito. Kayamanan, lakas at kakayanan o kapangyarihan. Kayamanan, lakas at kakayanan o sa ibang salin, kapangyarihan. Isang pangako ng Diyos na dapat natin panghawakan. Lagi natin i-declare, ipahayag ng ating bibig. Sa tuwing manalangin tayo sa Diyos, dapat natin babanggitin lagi. Dapat tinatandaan natin yung mga chapter at saka verse. Subalit alalahanin yung siyawin na inyong Diyos ang nagbigay sa inyo ng lakas. Binigay niya tayo ng lakas. Binigyan din niya tayo ng kayamanan. Ginawa niya ito bilang pagtupad niya sa kanyang pangako sa inyong mga nuno. Sino ba ninuno natin? Si Abraham, Isaac at Jacob. Ipinangako niya ang kayamanan at lakas. Lakas at kayamanan. Pag may lakas ka, makapagtatabaho ka, at pwede mo makamit ang kayamanan kapag may lakas ka. Amen po ba? Nasa pagsisikap po natin yun. Kaya ako, lagi akong manalangin sa Diyos. Lagi ko itong ipinapahayag ng bibig ko. Patuloy kong dinideklara ang mga salita ng Diyos sa aking buhay, sa aking pamilya. Na dumating ang time ng kayamanan at pagpapala ng Diyos at lakas ng Diyos ay maranasan namin. At ang panalangin ko, ganun din sa inyo. Kayamanan, lakas, at kakayanan. Ngunit may paalala dito. Subalit alalahanin ninyo na si Yahweh na inyong Diyos ang nagbigay sa inyo ng lakas at kayamanan. Huwag kang magmalaki. Hindi ka pwedeng magmalaki kasi galing sa Diyos ang lakas at kayamanan. Bigay ng pangako kasi ng Diyos yan. Ginawa niya ito bilang pagtupad niya sa kanyang pangako sa ating mga ninuno, si Abraham, Isaac at Jacob. Dahil sa katapatan ni Abraham sa Diyos, dahil sa kanyang panampalat, nangako ang Diyos sa kanya na pagpapalain ang kanyang lahi, pagpalain yung lahat ng bansa. Kaya pag tinignan mo yung panahon natin ngayon, magkaroon ka ng pag-alala. Huwag kang mag-alala. Manalig ka pa rin sa Panginoon. Panghawakan mo pa rin ang pangako ng Diyos. Kasi kontrolado pa rin ang Panginoon lahat ng bagay. Siya pa rin ang may kontrol niyan. Huwag kang bibitaw sa pangako ng Diyos. Hanggat di pa bumalik ang Panginoon, patuloy pa umiikot ang mundo, patuloy natin ideklara ang mga salita ng Diyos. Tiyak naman talaga babalik ang Panginoon.
Kaya dapat ihanda nyo yung mga sarili. Dapat manatili kayong banal. Espeto, kaluluwa, katawan. Ha? Tatlong bagay. 1 Thessalonians chapter 5:23. Spirit, katawan, at kaluluwa. Dapat manatiling banal. Hanggang sa pagparito ng Panginoon. Kasi pag hindi kanya nadatlang kanya na mali ginagawa mo, hindi ka mapasama sa kanya. Amen? Alam mo ba, makikilala mo ang isang backslider. Paano mo makilala ang isang backslider? Kung dati mahal mo ang Panginoon, ngayon iba na ang priority mo. Yan ang backslider. Madaya ang demonyo. Hindi mo halatang nagbabackslide ka. Na iba na yung priority mo, backslider ka na pala. Ganun lang kasimple yun. Dati, inuuna mo ang Diyos, dati mahal mo ang Diyos. Ngayon, iba na inuuna mo. Yan ang salitang backslider. Hindi mo napapansin yun, nagbabackslide ka na pala. Amin po ba? Kasimple lang, madali intindihin na dati priority mo ang Panginoon, dati mahal mo ang Diyos, ngayon iba na mahal mo. Iba na priority mo. Hindi mo napansin, backslider ka na pala. Backslide ka, tumalikod ka na pala sa Panginoon. Madaling maintindihan ang salitang backslider. Hindi na si Lord ang priority mo. Kundi yung mga bagay sa mundong ito ang ipinagpalit mo sa Panginoon. Maaring kayamanan, trabaho, o iba pang mga bagay na ipinagpalit mo sa Panginoon na hindi na si Lord ang priority mo. Amen po ba? Kapag sisitibo ka sa Holy Spirit, madali mo madidiscern yun eh. Galatia chapter 3 verse 28-29. Wala nang pagkakaiba ang Hudyo at Grego. Alipin ang alipin at malaya, lalaki at babae. Wala na daw pagkakaiba ang Hudyo at Grego. Alipin at malaya, babae at lalaki, lalaki at babae. Kayong lahat ay isa dahil sa inyong pakipag-isa kay Kristo Jesus. Ano ka mang nasyon, Hudyo ka man, Grego ka man, malaya ka man, alipin ka man, lalaki ka man, babae ka man, lahat ay isa. Dahil sa ating pag-isa kay Kristo Jesus. Amin po ba? Wala nang itinatangi ang Diyos. At kung kayo kay Kristo, mga anak kayo ni Abraham, tagapagmana kayo ng pangako ng Diyos. Ikinabit ng Diyos kay Kristo si Abraham. At lahat ng mga lahi ni Abraham ay kinabit kay Abraham at kay Kristo. Amin po ba? Nakaugnay kay Kristo si Abraham. Nakaugnay kay Kristo ang lahi ni Abraham. At kung kayo kay Kristo, kayo mga anak ni Abraham, tagapagmana kayo ng mga pangako ng Diyos. Ano ba yung pinangako ng Diyos sa Deuteronomy 8:17-18? Kayamanan, lakas, kakayanan. Pangako ng Diyos. Maging yung kaligtasan natin, pangako din ng Diyos yan eh. Hindi masama ang magnasa ng kayamanan. Huwag lang ito maging priority ng buhay mo. Kasi gusto ng Diyos na sumagana tayo. Dapat alam mo rin yan. Po, tandaan mo, hindi ka maliligtas ng kasaganaan. Ang tanging makapagliligtas sa atin ay ang ating pananalig sa Panginoong Hesus. Amen. Kaya huwag kang magyabang kung ikaw may kayamanan. Kung ikaw malakas, may kakayanan ka, huwag kang magyabang. Dahil yan ay bigay ng Panginoon sa atin. Pangako ng Diyos kay Abraham, Isaac at Jacob. Wala nang pagkakaiba. Lahat ay isa dahil sa Panginoong Hesus. Lahat na nagipag-isa kay Kristo, anak ni Abraham. Ba't ba nakaugnay lagi kay Abraham ang pangako ng Diyos? Kasi si Abraham ay tapat sa Diyos. Matibay ang pananalig sa Diyos. Nung ialay niya si Isaac sa Diyos, doon nagsimula yung pangako ng Diyos kay Abraham.
Kaya kung ano yung pananalig ni Abraham, dapat ganun din sa atin. Kung ano yung katapatan ni Abraham, dapat ganun din tayo. Kung para sa sumunod sa Diyos, dapat ganun din tayo. Kaya nga, lahi tayo ni Abraham. Lagi mong angkinin na ikaw ay lahi ni Abraham. Lagi mo i-declare na ikaw ay lahi ni Abraham. Nakipag-isa ka kay Kristo. Dahil lahat na nakipag-isa kay Kristo ay mga anak ni Abraham. Nakaugnay kay Kristo ang lahat ng lahi ni Abraham. Amin po ba? Mas maganda yung may specific kung saan nakukuha natin yung ating pananalig. Dapat, kung ano si Abraham, ganun din tayo. Kung siya may pananalig din tayo. Kung siya tapat sa Diyos, tayo tapat din sa Diyos. Kung siya sumunod sa utos sa Diyos, susunod din tayo. Hindi tayo maghinayang sa ating mga pag-alay at paghandog. Amen po ba? Hindi tayo dapat naghihinayang. Dahil ang Diyos ang nagbigay ng ganti para sa mga tapat sa Kanya. Galatia chapter 3, verse 6 hanggang verse 9. Inikwento dito ni Paul, ni Apostol Pablo, yung tungkol kay Abraham. Tulad na nangyari kay Abraham. Sumampalataya siya sa Diyos at dahil dito, siya itinuring ng Diyos na matuwid. Kasi lahat ng manampalataya itinuturing ng Diyos na matuwid. Ganon din sa atin. Kapag manampalataya ka, itinuturing ka ng Diyos na matuwid. Ang halimbawa si Abraham. Kung gayon, maliwanag na ang mga nananalig sa Diyos, ang mga tunay na anak ni Abraham. Ikaw ba ay nananalig sa Diyos? Tunay kang anak ni Abraham. Si Abraham ay ama ng maraming bansa. Ginawa siya ng ama ng maraming bansa. Chapter 4 ng Roma, verse 17. Nakasulat po yun at may bisa po yun sa harapan ng Diyos yung pagiging ama niya ng maraming bansa. Sabi doon, mamanahin ng lahi ni Abraham ang buong mundo. Kasi nga lahat ng bansa siya yung ginawang ama ng Diyos. Ama sa lupa kasi may ama tayo sa langit. Amen po ba? Sundan lang po natin yung scripture. Madali pong maintindihan yan. Ibig sabihin ng scripture, salita ng Diyos. Tulad na nangyari kay Abraham, sumampalataya sa Diyos at dahil dito, siya itinuring ng Diyos na matuwid. Kung gayon, maliwanag na mananalig sa Diyos ang tunay na mga anak ni Abraham. Bago pa ito nangyari, ay pinahayag na ng kasulatan na pinawalang sala ng Diyos ang mahintil sa pamamagitan ng panampalataya. Pinawalang sala ng Diyos yung mga hintil sa pamamagitan ng panampalataya. Ang panampalataya kasi nagpapawalang sala yan. Tayo hintil tayo, hindi tayo Hudyo. Ang Hudyo yung po sa Israel, tayo mga hintil tayo. Pinawalan sala tayo dahil sa ating pananampalataya sa Diyos. Noong pa man ipinahayag na po ng Diyos yan. Na maging ama ka ng maraming bansa. Ang lahat ng bansa. Ang magandang balitang ito ay kay Abraham. Sa pamamagitan mo ipagpalain ng lahat ng bansa. Lahat ng bansa, kasama diyan ang bansang Pilipinas. Lahat na may panampalataya kasama sa pagpapala. Kaya kung titingnan mo ang salimutan, magulo. Maraming opinyon. Kanya-kanya. Kanya-kanyang panig. Kung alam ba kahit magtagumpay man sila, mas sigit na tagumpay ang mga nakipag-isa kay Kristo. Amen po ba? Masigit tayong matagumpay sa kanila. Kahit anumang tagumpay makamit na sa mundo lang yan.
may tagumpay din sa mundo. O higit ang ating tagumpay. Dito sa lupa hanggang sa langit. Amen po ba? Higit ang ating tagumpay. Maraming mga kuro-kuro, haka-haka, panig-panig. Simple kapag panig mo, isa doon ka kakampi. Doon yung papaboran mo. Po higit tayong mananagumpay doon. Dahil tayo nakipag-isa kay Kristo Jesus. Dahil tayo mga anak ni Abraham. Dahil si Abraham ay nakaugnay sa Panginoon. Tayong lahat na sumampalat sa Diyos, nakaugnay din sa Panginoon. Tayo yung tunay na mananagumpay. Amen po ba? Sa mga kita may pagpalain ang lahat ng bansa. Nakasulat yun sa Romans chapter 4 verse 17. Nasulat, gagawin kitang ama ng maraming bansa. At ito'y may bisa sa harapan ng Diyos. May bisa. Buhay. Kaya nga pagpalain ang mga sumampalataya tulad ni Abraham na sumampalataya sa Diyos. Kung paano pinagpala ng Diyos si Abraham, pagpapalain din lahat ng sumampalataya sa Kanya. Patuloy mo lang panghawakan ang mga pangako ng Diyos. Huwag mong bibitiwan. Patuloy mo ideklara, ipahayag. Patuloy mo i-claim ang mga pangako ng Diyos. Patuloy mo i-receive ang mga pangako ng Diyos. Patuloy mong panghawakan yung authority mo bilang anak ng Diyos. Matthew 18, verse 18, verse 19, verse 20. Ano may pagbawal mo sa lupa, pagbawal sa langit. Pahintulot sa lupa, pahintulot sa langit. Ano man pagkaisa ng dalawa sa paghingi. Sama ito'y pagkaloob na Ama sa langit. Sapagkat saan man dalawa, tatlo nagkatipon sa pangalan na kasama natin siya. Yan yung authority. Kapag ikaw nagpapalas ng demonyo, huwag mong pakiusapan ng demonyo. Baka pwede naman pakiusapan kita ng maestra. Gamitan mo sila ng authority. Amen po ba? Huwag mong pakiusapan ng demonyo kasi lalo kang asaran. Gamitan mo sila ng authority. I command you. Ano ka mang klaseng spirit ka? Out! In the mighty name. In Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. Ganun yung paggamit ng authority. Huwag mo siyang pakiusapan. Demonyo, pakiusap naman, umalis ka dyan. Mali yung ganun. Gamitan mo ng otoridad mo. Kasi tayong mga anak ng Diyos, may authority tayo. Galing sa Diyos. Magpalain ang sumampalata tulad ni Abraham na sumampalata din sa Diyos. Kung ano yung pagpapala kay Abraham, ganoon din sa atin. Kasi ang Hudyo at Grego, alipit malaya, lalakit bay, pare-parehas lang tingin ng Diyos. Isang tingin ng Diyos sa lahat ng tao. Ano ka mang klase ng nasyon ka. Basta't ikaw nakipag-isa kay Christ, anak ka rin ni Abraham. At tagapagmana ka rin ng pangako ng Diyos. Lalo na yung ating kaligtasan, buhay na walangan. Pangako ng Diyos yan. Tinupad ng Diyos yan nung napalito sa Kristo sa mundong ito. Tinumbos niya tayo sa ating kasalanan. Kinuha niya yung ating mga kasalanan, kinuha niya ang ating karamdaman. 1 Peter chapter 2, verse 24. Sa pagkamatay na Jesus sa krus, pinasa niya ang bigat ng ating kasalanan. Pati karamdaman natin, kinuha niya. Upang tuluyan nating talikuran ang kasalanan, mamuhay sa kanyang kalooban. Tayo gumaling sa pamagitan ng kanyang sugat. Ideklara mo ninyo. Ibig sabihin ng deklara, ipahayag mo yung salita ng Diyos. Sa bibig mo. Ipahayag ng bibig mo. Amen po ba? Amen. Parang mahina yata. Amen. Yan. Pag nahiya ka mag-amen, dapat hindi ka dapat nahiya, dapat agree ka lagi. Ito pa isa pa sa pangako ng Diyos. Palang Korinto 9, verse 10 hanggang 11. Palang Korinto 9,
verse 10 hanggang verse 11. Ang Diyos ang nagbigay ng bining pangtanim. Ang Diyos daw ang nagbigay ng bining itatanim at tinapay na makakain. Yung binhi dyan, financial, yan yung tinapay pagkain niya sa ating panahon. Sa kanila kasi ang tinapay pagkain. Binhi, financial. Yun yung itinutulong ng mga tao noong panahon sa mga kapos sa pagkain, kapos sa financial. Sa mga nangailangan. Kaya, binibigyan tayo ng Diyos ng binhi ng tinapay para marami tayong maitanim at marami tayong mapakain. Yan po ay dinidesire din po yan. I-desire po natin. Makaisa tayo sa damdamin at isipan. One body, one spirit. I-desire natin. Nasain natin. Huwag mong tingnan ang mundo. Maligalig ang mundo. Tumingin ka sa Diyos. Paniwalaan mo ang salita ng Diyos. Ang Diyos ang nagbigay ng binhing itatanim at tinapay na makakain. Ang siya ring magbigay sa inyo ng binhi at siya ring magpapalago nito upang magbunga ng sagana ang inyong kabutihang loob. Kaya ito ay paglingkod sa iba. Kabutihang loob. Pagtulong. Dapat yun ang desire natin. Kasi yun ang gusto ng Diyos na mayroon tayong pagmamahal sa kapwa natin. Lalo na sa mga walang makain, sa mga nagugutom. Sa Kawikaan 22 verse 9, pag pinakain mo yung mahirap, tiyak na ikaw ay pagpapalain. Sabi doon, tiyak na ikaw ay pagpapalain. Kasi mahal ng Diyos yung mga mahirap. Mapalad nga tayo kasi nga nakapagbibigay tayo, di po ba? Sabi sa Acts 20 verse 35, higit na mapalad yung nagbibigay kasi tumatanggap. Akala mo mapalad ka kasi tumatanggap ka, higit na mapalad yung nagbibigay kaysa tumatanggap. Kaya mapalad tayo kapag tayo ginamit ng Diyos para magbigay. Amin po ba? Mapalad tayo kapag ginamit ng Diyos para sa pagbibigay. Akala ng binibigyan, mapalad siya kasi tumanggap na naman siya. Mali ka doon. Yung mapalad yung nagbibigay. Sumagot nyo, ikaw ang nagbigay, ikaw ang nililimusan. Saan sa gusto niya sa dalawa? Nagbibigay ka o nililimusan ka? Saan nagbibigay ka? Amen? Mas gusto ko nagbibigay ako. Nagpapakain ako. Gusto ko nagtatanim ako ng binhi. Maraming tinapay. Ang binhi, financial yan, yung tinapay, pagkain yan. Sa panahon kasi nila, tinapay ang tawag sa atin naman, pagkain. Maging blessing tayo. Naging pagpapala tayo sa mga nangailangan. Yan ang gusto ng Diyos. Dapat alam natin kung ano yung puso ng Diyos. Amen po ba? Parang papautang sa payan ang pagtulong sa mga hirap. Pagdating ng takdang panahon, ang Diyos ang magbabayad. Kawikaan 19 verse 17. Parang pagpapautang sa Panginoon. Kapag marami kang natulungan, marami kang pautang sa Diyos. Pagdating ng takdang panahon, ang Panginoon ang magbabayad. Sabi doon sa Kawikaan 19 verse 17. Amen? Praise the Lord. Kaya magpribileyo sa atin na manalangin tayo na manalangin, na bigyan mo kami ng maraming tinapay. Isang pribileyo pa sa atin. Ay binibigay ng Diyos. Kasi ang nagtatanim ng kaunti, mag-aani ng kaunti. Ang nagtatanim ng marami, mag-aani ng marami.
Unang ko palang Korinto 9:6. Lahat tayo desire natin, marami anihin natin. Kung kaunti lang tinatanim natin, kung kaunti lang anihin, pag marami tinatanim, marami ka rin maani. Biblical yun. Salita yun ng Diyos, dapat alam natin kung paano panghawakan yung mga salita ng Diyos. Kami nag-umpisa sa pabinti-binti. Noong sa Langkiwa kami, mahabang panahon yung pabinti-binti. Paano mabubuhayin ng pamilya mo? Nang full-time kaming dalawa, pabinti-binti. So dahil kami totoong tinawag ng Diyos, napagtiyagaan namin yun. At binuhay kami ng Diyos sa iba't ibang paraan. Mahabang kwento. Kung hindi nagpapabaya ang Diyos. Dahil tapat ang Diyos. Totoo ang Diyos sa kanyang pangako. Kung iba-iba siguro, baka tumakbo na. 7 na yung anak namin nag full-time kami sa ministry. 7 na. Sa gayon, lalong darami ang magpasalamat sa Diyos dahil sa tulong na dali namin sa inyo, sa kanila. Ibig sabihin, pag marami ka na tulungan, darami din yung magpasalamat sa Diyos. Pag marami ka na tulungan, marami din ang mananalangin sa iyo. Pag marami kang matulungan, marami ang magpasalamat sa Diyos. Pag marami kang matulungan, marami din ang manalangin sa atin. Yan ang purpose ng bini. Yan ang purpose ng tinapay. Hindi para sa sarili lang. Ang gusto ng Diyos gamitin ang bawat simbahan na may ganitong paniniwala, ganitong panampalataya. Alam ba, hindi dapat pagpalain yung kuripot, makasali, sakim, mapag-imbot. Pag pinagmana mo yan, mamanahin, bigyan mo ng mana yan, kawawa ka. Walang mangyayari sa pamana mo. Kuripot na, sakim pa, mapag-imbot pa, madamot pa. Pag yan ang pinagmana mo ng ari-arian mo, walang mapupuntahan ng ari-arian mo. Dahil sarili lang niya ang kanyang iniisip. Tingnan mo yung mga taong na kahit hindi sila manampalataya, naging blessing sila sa maraming tao. Kaya makita mo, pinagpapala din sila. Kasi nagagamit sila ng Diyos kahit paano. Nasa pagsisikap. Nasa desire ng tao. Dapat mayroon tayong desire. Pagnanais. Ayaw ng Diyos na nahihirapan tayo. Amen? Kaya tinuturo ko sa inyo to para i-desire nyo rin, unasain nyo rin, yung maraming binhi, maraming tinapay. Dinidesire yan. Hinihingi yan sa Diyos. Manalangin ka na manalangin sa Diyos. May kasamang desisyon at paggawa. Amin po ba? Simple, kikilos ka rin, gagawa ka rin. Hindi pwedeng matulog ka, nagpipre ka, tapos tulog ka. Wala rin mangyari doon. Simple, gamitin mo yung lakas mo. Yung kakayanan mo, gamitin mo. Para makamit mo yung desire mo sa Panginoon. Episode chapter 3, verse 20. Sabi diyan, sa Diyos na makagawa na higit pa kaysa maaari nating hilingin at isipin. Sa pamagitan ng kanyang kapangyarihang kumikilos sa atin, ang Diyos nakagawa na higit pa sa ating hinihingi, iniisip. Hindi magpapalugi ang Diyos sa iyo. Lagi siyang lamang. Yung buhay mo, yung lakas mo, yung kasaganaan mo, bigay lahat ng Panginoon yan. Kaya baka hindi yun nakikita yan. Maraming ibinigay ang Diyos sa atin na hindi natin nakikita. Yung pamilya natin, bigay din yan ng Panginoon. Sa Diyos na magagawa ng higit pa kaysa maaari nating
hilingin at sipin sa pamagitan ng kanyang kapangyarihan kumikilos sa atin. Napakalaki ng kapangyarihan ng Diyos. Malaki pa sa kalawakan, malaki pa sa karagatan. Amen po ba? Kumikilos ang kapangyarihan ng Diyos. Higit pa sa ating iniisip. Ba't ba tayo nabubuhay ngayon? Kasi kumikilos ang kapangyarihan ng Diyos sa ating buhay. Ba't ba tayo malakas? Kumikilos ang kapangyarihan ng Diyos sa ating buhay. Amen po ba? Ba't tayo kumakain, umiinom, nagdadamit? Kumikilos ang kapangyarihan ng Diyos sa ating buhay. Dapat kita natin lahat yun. Amen po ba? Lahat na nangyayari sa ating buhay na maganda ay kumikilos ang Diyos ang kanyang kapangyarihan sa ating buhay. Buti nga tayo sa ating bansa, malaya tayong mangaral. Malaya tayong umupo dyan, makinig sa iba. Nagtatago pa sa ilalim ng lupa, ang worship, ang pagsamba, ang pangaral. Kasi pag nahuli sila, chor-chor ang labas nila. Bago ka patayin, chor-chorin ka muna. Paaminin ka muna. Sa Diyos ka ba talaga? Kay Kristo ka ba talaga? Pag sinabi kay Kristo, chor-chorin ka, tapos papatayin ka pa. Pag sinabi kong hindi, palalayain ka. Ganon sa ibang bansa. Kaya tayo mapalad kasi malayang bansa tayo. Philippians chapter 4, verse 6 hanggang verse 7. Pilipos chapter 4, verse 6, verse 7. Doon sa mapag-alala, huwag na kayo mag-alala. Doon sa mga napabalisa, huwag na kayo mabalisa. Ang sabi nito, huwag kayo mabalisa tungkol sa anumang bagay. Baka balisa ka, baka nag-alala ka, huwag ka mabalisa tungkol sa anumang bagay. Sa halip, hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng panalangin, may pagpapasalamat. Pagkatapos mo manalangin, magpasalamat ka agad sa Diyos. Papang dinideklara mo na yung kahilingan mo. Ang panalangin kasi paghingi yan sa Diyos na nakamit mo na ang iyong kahilingan. Kasi gusto ng Diyos na lagi tayong manalangin. Gusto ng Diyos lagi tayong maging mapagpasalamat. Kahit tuyo yan, pagpasalamat mo sa Diyos, kahit tuyo. Amen po ba? Kahit anuman meron ka, lagi mo ipagpasalamat sa Diyos. Thank you, Lord. Mahirap pang magpasalamat sa Diyos pag wala ka? Hindi mahirap yan. Nabuhay ako sa panalangin. Nabuhay ako sa pagpasalamat lagi sa Diyos. Sa pinagdaanan namin sa paglingkod sa Panginoon, nabuhay sa panalangin, nabuhay sa pagpapasalamat sa Diyos. Amen po ba? Nahihirapan ka ba magpasalamat sa Diyos pag wala ka? Hindi mahirap yun. Kung naniwala ka sa salita ng Diyos. Kung ikaw may pananalig sa Panginoon, hindi mahirap. Basta't alam mo kung ano yung kalooban ng Diyos, malibang hindi mo alam kung anong kalooban ng Diyos. Inspirasyon natin ang salita ng Diyos. Doon naman sa walang kapayapaan, dapat magkaroon tayo ng kapayapaan. At ang kapayapaan ng Diyos na hindi kayang maunawaan ng tao, ang kapayapaan na po hindi kayang maunawaan ng tao, hindi kayang abutin ng tao, ang siyang mag-ingat sa inyong puso at pag-isip. Dahil sa inyong pakipag-isa kay Kristo Jesus. Kapag nanalangin ka sa Diyos, hilingin mo rin ang kapayapaan. Paingatan ng Diyos ang iyong puso, ingatan ng Diyos ang iyong pag-iisip,
sa pamamagitan ng pag-isa mo kay Kristo Jesus. Minsan naliligalig tayo. Minsan naririndi tayo. Ang espiritu ng pagkarindi, itaboy mo rin. Kahirapan, kasalatan, itaboy mo. I-rebuke mo. Ibig sabihin ng rebuke, sawayin mo. Huwag ka marindi lagi. Demonyo din yan. Espiritu ng pagkarindi. Lagi siya sabi mo, wala. Demonyo din. Totoo ang demonyo din eh. Lagi ka negatibo, demonyo din yan eh. Iingatan ng Diyos ang ating puso at pag-isip. Siyempre kasama yun sa panalangin mo sa Diyos. Diyos, ingatan mo naman yung isip at puso ko. Amen po ba? Pag ikaw lagi nanalangin sa Diyos, walang bagay yung matatago sa iyo. Kita mo yan lahat. Pag lagi ka nakipag-usap sa Diyos, o Diyos, ipakita mo nga sa akin yung gagawin mo bukas. Ipakita mo nga sa akin kung anong gagawin mo bukas. Kaya sa panalangin natin, may mga paalala tayo na lagi mong unahin ang Diyos. Lagi kang maging tapat sa ministry na pagkatiwala sa iyong Panginoon. Lagi kang maging tapat sa oras mo. Maging tapat sa paglilingkod mo sa Diyos. Paano mo ituturo yan kung hindi ka tapat sa Panginoon? Kasi tayo ginagamit sa pagtuturo sa iba. Amen po ba? Sabi ko, huwag kayong matisod sa aking itinuturo kasi para yan sa pagkinabangan mo. Para yan sa paglago natin. Una, maging tapat ka sa Diyos. Pangalawa, maging tapat ka sa ministry na pinagkatiwala sa ng Panginoon. Pang-tatlo, tamang oras. Pang-apat, tapat na paglilingkod sa Diyos. Minsan ang tao nakinig, nguhit niya siya sa buhay ang kanyang napapakinggan. Dalawang tao sa mundo. Naniwala sa Diyos, hindi sumusunod, at naniwala sa Diyos sa sumusunod. Saan ka sa dalawa? Alam ko may Diyos. Kilala ko ang Diyos. Aniwala ako sa Diyos, pero hindi sumusunod. Ang salita ng Diyos. Hindi niya sinusunod ang salita ng Diyos. Alam ko may Diyos. Aniwala ako sa Diyos. Hindi nga ako nakakalimot sa Diyos eh. Ganon ang katulad ng iba. Doon ka na sa naniwala sa Diyos, sumusunod sa mga salita ng Diyos. Amin po. Doon ka. Eh, pag tinanong mo tao, naniwala ka ba sa Diyos? Yes, naniwala ako sa Diyos. Kilala ko nga ang Diyos eh. Hindi nga ako nakalimot sa Diyos. Pero hindi mo makita sa loob ng church. Hindi mo makita sa pagtitipon. Ayaw sumunod. Dapat ang lahat na naniwala sa Diyos, sumusunod sa salita ng Diyos. Amen po ba? Say amen. Doon sa Deuteronomy chapter 12, verse 5 hanggang 6, 7. Ito 8 paghandog na practice ng Israel na pwede din natin practicein. Kasi malaki ang Diyos eh. Hindi naman sa maliit, malaki pa sa kalawakan, malaki pa sa karagatan. Ang lupa ay tungtungan na niya. Gaya sa kalakit. At ang langit ay trono niya. Lupa tungtungan niya. Langit trono niya. Gaya sa kalaki. Sobrang laki niya. Amin po ba? Yan ang sabi sa Mateo, na ang langit ay trono niya at ang lupa ay tungtungan na niya. Napakalaki ng ating Diyos. Tungtungan niya lang ang lupa, trono niya ang langit. Napakalaki niya sobra. Kaya nga,
Yung pag-aalay, sacrifice yan. Yung paghandog, sacrifice yan. Yan ang pakita ng tunay na pag-ibig sa Diyos. At tunay na panampalataya sa Diyos, tunay na katapatan sa Diyos, tunay na pagsunod sa Diyos. Ba't nagbigay ang Diyos ng 8 paghandog? Kasi nga, hindi nga siya maliit na Diyos eh. Dapat positibo ka pagdating sa salita ng Diyos. Dito naman yung 12, 5, 6, 7. Verse 5, 6, 7. Sa halip, hanapin ninyo ang lugar na pipiliin ni Yahweh sa lupain ng inyong mga lipi. Doon lamang niya ipapahayag ang kanyang pangalan. Kung saan ipinapahayag ang pangalan ng Panginoon, yun yung tinuturing niyang tahanan. Tulad nito, ipinapahayag dito na Lord ng kanyang pangalan. Ito yung itinuturing nating tahanan ng Panginoon. Doon niyo sasambahin. Doon di kayo sasamba. At doon mag-alay ng inyong handog. Kung saan ipinapangaral ang salita ng Diyos, yan ang tinuturing ng tahanan. At doon sa sasambahin. At doon kayo mag-alay ng inyong mga handog na susunugin. Wala nang pagsusunog ngayon, kaya lang papalitan mo ng ibang handog. Kung ano yung gusto mong handog, pwede yan. Nasa desire mo yan. Nasa iyo ang pagpili, alisin mo lang yung pagsusunog kasi wala nang pagsusunog ngayon. Doon niyo sasambahin at doon mag-alay ng inyong handog na susunugin. Iba pang handog, tulad ng 10 bahagi. Ang 10 bahagi, alay din yan sa Panginoon. Handog din yan sa Panginoon. Kaya maraming ayaw sa pag-ikapo o 10%. Kung nag-aalay ka sa Diyos, naghandog ka na yung 10%, tatanggihan ba ng Panginoon? Hindi ka tatanggihan ng Panginoon. Kahit na 50% pa yan, pag yan ay alay mo sa Panginoon, kapag ihandog mo sa Diyos, hindi ka tatanggihan ng Panginoon. Kung yan ang puso mo, kung mahal mo ang Panginoon, yan ang iyong paghandog, ipag-aalay. Hindi ka tatanggihan ng Panginoon. Ang 10 bahagi, alay yan o handog yan sa Panginoon. Sa bagong tipan, maraming pag-aalay, maraming paghandog sa bagong tipan. Pag binabasa mo yung bagong tipan, maraming pag-aalay, maraming paghandog. Ay 10 bahagi, alay, handog sa Diyos. Sino bang kukonta doon? Siguro lahat kayo sa sang-ayon, mag-alay at maghandog sa Diyos. Handog mula sa inyong ani. Handog daw mula sa ating ani. Saan ba tayo kumukuha ng ani natin? Yung mga sweldo natin. Ani din yan eh. Pinagtrabahuan mo yan eh. Handog mula sa inyong ani. 8 paghandog to. Pangakong handog. Pang-3. Kusang handog. Kusang handog. Unang bunga ng pananim. O first fruit. Kasi ang gusto ng Diyos lagi yung unang bunga. Kasi yung unang bunga, inalagaan mo yun talaga. Unang bunga na pananim. At ang panganay na alagaan yung mga hayop. Kasi ang panganay kasi, unang inalagaan mo yan. Maging sa mga hayop. Ang panganay na anak ng inyong mga alagang hayop. Kasi yung panganay kasi talagang inalagaan mo talaga yan. Yun, doon mo ibinuhos ang iyong lakas sa pag-aalaga. Amin po ba? Sa pang-8. Doon din kayo magsalo-salo sa bahay ng Panginoon. Sa harapan ni Yahweh na inyong Diyos bilang pagpapasalamat sa mga pagpapala niya sa inyo. Kayo ba ay nagpapasalamat sa pagpapala sa atin ng Panginoon? Yes, dapat pagpasalamat lagi. Pumili ka kung ano yung handog mo sa Lord. Kung practice na noon yung 8 handog, kaya din natin yan. Kasi
Ang Hudyo at Grego, alipit malaya, lalaki at babae, iisa sa Panginoon. Iisa ang kanilang Panginoon. Amen po ba? Depende yan sa kung ano mayroon ka na kaya mong ihandog sa Diyos. Ang pag-alinlangan ay kasalanan. Mahalaga ang katapatan sa Diyos. Kaya ang pagpersa, hindi mayroon tayo paghandog. Para mayroon ka namang ipanalangin. Manalangin ka sa Diyos, Lord, bigyan mo ko ng maraming binhi, maraming tinapay. Para marami kaming mataniman at marami kaming mapakain. Bigyan mo ko ng maraming panghandog, Panginoon. At lagi kang magpasalamat sa Diyos. Dahil sa kung ano mayroon ka, bigayan ng Panginoon sa iyo. Huwag kang madamot, huwag kang maging makasarili, huwag kang maging magpag-imbot, huwag kang maging sakim. Kasi darating ang panahon na lahat naman tayo magsusulit sa Panginoon. At yung buhay natin hindi makaligtas sa Panginoon. Kung kaya nilang praktisin, kaya din natin praktisin to. Yung 8 paghandog. Yung pinakahuli, doon din kayo magsalo-salo sa bahay ng Panginoon. Bilang pagpasalamat sa mga pagpapala niya sa inyo. Yung susunugin na yan, palitan mo lang ng ibang handog yan. Yung 10 bahagi. Alay at handog sa Diyos yan. Handog mula sa inyong ani. Pangakong handog. Kusang handog. Unang bunga ng pananim. At panganay na anak ng iyong mga alagang hayop. At doon di kayo magsalo-salo sa harapan ni Yahweh na inyong Diyos. Bilang pagpasalamat sa mga pagpapala niya sa inyo. Kayo ba'y pinapapala ng Diyos? I-declare mo yun. Sa 2026, ako'y pagpapalain ng Panginoon. Lagi mong usalin, lagi mong banggitin. Lagi mo i-declare, i-deklara, ipahayag, lagi mo i-claim, lagi mo i-receive. Katulad ng pag-desire ng hulitpit, pag-desire ng fire ng hulitpit. Araw at gabi, din-desire yung fire, yung apoy ng hulitpit. Laging din-desire ang hulitpit, araw at gabi hiningi sa Diyos. Amen. Lagi natin hilingin sa Diyos, araw at gabi, na tayo pagpalain natin para maging blessing tayo sa maraming tao. Maging pagpapala tayo sa maraming tao. Kasi yun yung gusto ng Diyos na maging pagpapala tayo. Gusto ng Diyos gumamit ng mga tao para maging daloyan na kanyang pagpapala. Amen po ba? Gusto niyang gumamit ng simbahan na may pusong tumulong sa kapwa. Ayaw ng Diyos sa paging makasarili, madamot, sakim, mapag-imbot. Ayaw ng Diyos ng ganun. Ang gusto ng Diyos, maging giver tayo. Gusto na gamiting instrumento ang bawat simbahan na may ganitong paniniwala. Pribilehyo mo na manalangin sa Diyos. Lord, bigyan mo naman ako ng maraming binhi, maraming tinapay. Para marami kaming maitanim, matulungan. Para marami kaming mapakain. Bigyan mo ko na maraming panghandog. Binibigyan tayo ng pagkataon, manalangin sa Kanya. Kasi kung wala kang responsibilidad, wala kang ipanalangin sa Diyos. Wala kang desire, wala kang panalangin sa Diyos. Dapat may desire ka. Amen. Dapat may desire ka. Dapat may pasaning ka sa ministry. Para manalangin ka na manalangin sa Diyos. Lord, gamitin mo kaming channel ng blessing. Gamitin mo kaming pagpapala sa mga tao. Nakapos sa pagkain. Sa may mga kapansanan. Luke 14, verse 12-13. Sa mga mahirap, sa mga lumpo, sa mga pilay, sa mga bulag. Kapag ginawa natin yun, mayroong gantimpala sa langit. Kasi hindi sila makakaganti sa atin ng ating ginagawa.
sa mga mahirap, sa mga lumpo, sa mga pilay, sa mga bulag. Hindi nila magawang gantihan tayo. Kasi ang Diyos ang gaganti sa atin kapag ginawa natin yon. Yan ang sabi ng Biblia. Sila hindi makapagbalik ng pagganti sa atin ng binigay natin sa kanila. Ngunit ang Diyos ang magbigay sa atin ng gantimpala sa muling pagkabuhay ng mga patay. Amen po ba? Yung tulungan natin yung hindi kayang gumanti ng ating binibigay. Kasi ang Diyos ang magbigay sa atin ng gantimpala sa muling pagkabuhay ng mga patay. Di ba may nagugutom? Ang binanggit ko Lucas 14, verse 12, verse 13. Matthew 25, verse 31 hanggang pababa yun. Sa mga nagutom, sa mga nauhaw, sa mga hubad, sa mga dayuhan, sa may mga sakit na sa bilangguan. Isang misyon na sabi ng Lord, mayroong gantimpala mula sa Diyos. Sa mga balo o lila, sa mga nasunugan, sa mga nakakalas ng kalamidad. Dapat yun yung desire natin. Kasi yun ang desire ko. Marami akong panalangin sa Diyos. Na kung loobin ng Panginoon, mapangyari. Hingi ko ang kalooban ng Diyos. Kasi mas maganda, hingin mo ang kalooban ng Diyos. At kapag nasintro mo ang kalooban ng Diyos, nakuha mo kanyang puso. Tiyak yun, ibigay ng Panginoon. Amen po ba? Roma 10, verse 11-12, sa huling chapter at saka verse. Sinasabi ng kasulatan, ang sinumang sumampalataya sa Kanya, hindi mapapahiya. Ibig sabihin kay Jesus Christ. At sinumang sumampalataya kay Jesus Christ, hindi mapapahiya. At wala nang pagkaiba. Ang katayuan ng Hudyo at Hintil. Tayo, hindi tayo Hudyo, Hintil tayo. Nung wala pa tayo kay Kristo, tayo makasalan ng hintil. Tayo makasalan ng hintil nung wala pa tayo kay Kristo. Isa ang Panginoon ng lahat at siya'y masaganang nagbigay sa lahat ng tumatawag sa Kanya. Binibigay ang kasaganaan sa mga tumatawag sa Kanya. Amen po ba? Amen! Isa ang Panginoon ng lahat at siya ang nagbigay ng kasaganaan sa mga tumatawag sa Kanya. Hindi mapaya ang sinumang sumasampalata sa Kanya. Sabihin kay Jesus Christ. Lahat ng sumasampalata kay Jesus Christ, hindi mapapahiya. Lahat ng nanalig sa Kanya, hindi mapapahiya. Amen po ba? Salamat sa Panginoon sa hapong ito. Father, I pray, pagpalain mo kaming lahat. Bigyan mo kami ng maraming binhi, maraming tinapay. Bigyan mo kami ng maraming panghandog, Panginoon, para maparangalan ka namin. Maluwalhati namin ang dakilang mong pangalan. Sapagat yan ang nais mo sa amin, na maging blessing kami sa maraming tao. Magkaroon kami ng tulad ng puso mo, Panginoon. Pagalingin mo ang mga puso namin. Magpalain mo ang mga puso namin. Hindi namin ang karunungan, dobleng lakas, dobleng kapangyarihan na galing sa iyo. Pagpalain mo ang mensahe mo sa hapong ito. Gamitin mo kaming channel ng blessing. Dinideklara namin ang mga salita mo. Ipinapahayag namin ang mga salita mo. Kiniklaim namin ang mga pangako. Nire-receive namin ang mga pangako mo pa sa aming buhay. Salamat po sa pagtugon mo ng panalangin namin. In the mighty name of Jesus name, hindi ko rin ang malaking pakilos ng Holy Spirit sa aking panalangin. Sa YouTube, sa Facebook, sa internet, sa Reels. Salamat po sa hapong ito, sa pagtugon mo ng aming panalangin. In the mighty name of Jesus name. In Jesus name. In Jesus name. In Jesus name. Amen. Amen.